8 verse 73. Kaya wag na wag ninyong isipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Amen. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na yung Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, noong panahon na pinanghinaan ka ng loob, binigyan ka pa rin ng lakas ng Panginoon. Kaya sabi niya, by your stripes, we are healed. By His blood, we was clean. Kaya lahat nagmula sa Panginoon. Kung wala ang Diyos, wala tayo dito. Amen po? Kaya ang title ng ating topic this morning is the danger of mishandling God's blessing. Ang daming mga blessing ni Lord, pero pag na-mishandling mo, ang ibig sabihin niyan, panganib ng hindi maayos na pag-manage ng ating pagpapala. Kailangan yung blessing ni Lord, kailangan i-manage natin ng maayos. Kasi ang blessing ni Lord, punong-puno ng blessing ang mga anak ng Diyos. Katulad yung sinasabi ni Elder Cardo po kanina. Amen po? Yung minsan, ang batang-bata, mga kapatid, nalululong sa alak, nalululong sa droga, nalululong sa mga sampisyo, nalululong sa mundo. Kaya ang mga bata nagkakaroon ng wrong direction. Pero mapalad ka, mga anak mo, dito, mga kabataan, mga kapatid, tuturuan ng Diyos para magkaroon po tayo ng tamang direction sa buhay po natin. Talagang ang bata-bata, di ba? Uminom ng alak. Talagang ganyan po yung panahon po natin kasi ang dami pong nangyayari po sa panahon po natin. Kaya nga, ang ating topic, kailangan ma-manage natin ng maayos yung mga blessings ni Lord. Pareho tayo blessings ngayon sa linggong ito kasi alam po na darating po tayo sa crisis po ng Pilipinas. Kaya tumataas po yung mga bilihin. Ngayon, pag tumataas yung mga bilihin, kailangan maging wise po tayo para i-manage ito ng maayos para hindi tayo mawalan o hindi po tayo mga kapatid, mahirapan. Kaya tinuturuan tayo ni Lord kung paano natin i-manage yung blessing na yan. Kasi alam po natin ang yaman ng Diyos. Pero pag hindi naman natin na-mishandling po natin yung blessing na yan, magiging panganib po para sa atin. Amen po? Amen! Amen po ba kayo? Lahat na malakas, magsabi, praise the Lord! Amen po! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Sige po tayo na ating binasa sa Deuteronomy verse 17. Kaya wag ninyong isipin na ang iyong kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Lahat ng meron tayo sa Diyos nagmula. Amen! Bakit ngayon buhay ka? Bakit ngayon malakas ka? Bakit ngayon pinagpala ka? Dahil pa rin sa Panginoon. Kaya sabi niya pa, subalit alalahanin niyo si Yahweh na yung Diyos na nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ano ibig sabihin yan? Kaya ka pinagpala dahil po sa Panginoon. Kaya ka kapatid na lumaki ng ganyan, maayos ang buhay na ganyan, dahil pa rin sa Panginoon. Kaya hindi natin kayang mabuhay kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Kasi dyan po tayo, nakasandal, dyan po tayo nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Amen po? Iwan ko nga yung anong, baka yung ano yan, yung hinaharap na bato yan, yung bato ni Darna. Amen. Amen po, kasi si Darna lang ang alam kong may bato eh. Tapos si Bong Revilla, Bong Revilla yata. Di ba yung lumulunok ng bato, nagiging malakas. Amen. Grabe mga kapatid yung batong yan, baka yung batong yan, batong kristal. Baka mamahalin niya. Amen po. Kaya alam niyo naman ang gawa ng kaaway. Talagang totoo yung sabi ni Sister Monique, huwag kang magalit sa gagamit sila ng masamang espiritu. Ganon din kay Sister Maya, yung bumubulong sa kanya. Pag i-baptize ka, para yung mga bumubulong na yan, sabi ko, ma-immune ka na. Mabingi ka na, yung parang hindi mo na mapapansin. Kaya sa panahon natin, kung hindi po tayo talaga maging aware po, alam niyo mga kapit, sa panahon po natin, sabi niya, maraming mga bulaan, maraming manlililang. Hindi ko kunti ang malililang, hindi ko kunti ang madagaya. Marami! Ano ibig sabihin yan mga kapatid? Kaya ibig sabihin, ang diablo ay kung tayo pa nag-triple time, sila doble po. Amen. Kasi yan po yung mission ng diablo, yan din po ang ano po ng diablo na sirain
buhay na masagana at Kasi ganap. Kaya nung panahon po ni Pedro, nung nangaral ang Panginoon, ang bigat ng pananalita, hindi nila maintindihan ano ba yung laman na sinasabi na kainin po namin. Hindi nila maintindihan, hindi tunay na laman yun kasi hindi po sila kanibal. Amen po? Ang kumakain ng laman ng tao ay ang kanibal lang po. Pero ang Diyos ay hindi po siya kanibal. Ang ibig lang sabihin, hindi po tayo ng tunay na kanibal ng Panginoon. Hindi po ang ibig sabihin po doon yung kanyang yung kanyang salita. Pag naniwala ka sa salita niya, mga kapatid, nagtiwala ka sa kanyang salita para kang uminom at kumakain. Ang ibig sabihin niyan, na kailanman pag kumain ka, hindi ka na mauhaw. Pag uminom ka, kailanman hindi ka na mauhaw. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, wala tayong magawin kundi ang sasandalan natin yung salita ng Diyos. Amen po. Alam niyo, nag-note kagabi, ano naman ito? Ang dami lang iniisip. Parang matuliro na aking isip. Ano sabi ko sa kanya? Ang isipin mo yung salita.